Kasalanan ni PBBM, kasalanan ng administrasyong to mga kapatid, ang mataas na kagutuman sa bansa. Yan ang sabi mga kapatid ng isang mambabata, sabi rito sa report mga tol. Tinuligsa ni House Deputy Minority Leader Act Teachers Party List na Representative Franz Castro ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagtaas ng dami ng nagugutom sa Pilipinas mga tol. No? Mamaya bibigyan natin to ng reaction pa, ng komento about dito sa nangyayaring kagutuman, nangyayaring kahirapan mga kapatid sa bansa. No? At bigyan natin to ng ating komentaryo. Hindi ko alam kung sasang-ayon kayo sa sasabihin ko pero mamaya pag-usapan natin yan mga tol. No? So panoorin muna natin tong balitang to mula rito sa UNTV News mga kapatid. No? Huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Bilang isang Pilipino mga kapatid, may pakialam ka rito lalo-lalo na kung nakakaramdam ka ba ng kahirapan, nakakaramdam ka ba na pag-asenso sa buhay mo. Ito ba ay kasalanan talaga ng gobyerno, kasalanan ng mga Pilipino mismo? No? Comment ka sa ibaba. Panoorin na natin to. Umakyat sa 27.2% ang mga pamilyang nakaranas ng gutom nitong buwan ng Marso. 6% ang itinaas nito kung ikukumpara sa 21.2% noong February 2025. Katumbas ito ng 7.1 million households sa buong bansa. Batay sa Strat-based Social Weather Station's National Survey, 27.2% ang pamilyang minsan ay nakaranas ng gutom at walang makain sa nakalipas na 3 buwan. Pare-parehong tumaas ang hunger rate sa Visayas, Balance Luzon at Mindanao. Pinakamataas na mga antas ito ng kagutuman simula COVID-19 pandemic noong September 2020. Pinakamataas yung sa Visayas, no? 33.7%. Mindanao 27%. Balance Luzon 24, tas NCR 28. Hunger rise in all areas except in Metro Manila, sabing ganun. So hindi tumaas no, sa Metro Manila, na natili lang siya doon sa porsyentong yun. Antas ito ng kagutuman simula COVID-19 pandemic noong September 2020. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 respondents sa buong Pilipinas. Samantala, tinuligsa naman ni House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagtaas ng datos na ito. Anya, ito ang tunay na mukha ng bagong Pilipinas, isang bansa kung saan dumadami ang nagugutom habang nagpapakasasa ang iilan. Isa na to mga tol sa dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng kahirapan. Ano yon? Yung tuligsaan sa politika. Imbis na nagtutulungan mga tol, ilalaglag yung isa, iaangat ang sarili niya mga kapatid. Ganyan naman ang nangyayari sa politika. Somehow mga tol, may kinalaman talaga ang gobyerno sa nangyayaring progreso o paglala ng kahirapan sa isang bansa. Actually, hindi lang naman Pilipinas mga kapatid ang nakakaranas ng kahirapan. Buong mundo yan. At ang kahirapan sa Pilipinas ay hindi na bagong bagay para sa ating lahat. Meron ba kayong administrasyong maitatala, maisasabi ninyo na ang mga Pilipino hindi nakaranas ng kagutuman, ang mga Pilipino hindi nakaranas ng kakulangan ng trabaho, kulang sa sahod o walang makain mga tol? Parang wala naman eh. Wala naman tayo naaalalang merong isang administrasyon na pinayaman tayong lahat. 'Di ba? Ang pag-asenso kasi mga kapatid, hindi natin dapat yan iasa sa ating gobyerno. Dapat yan nasa sa atin mismo. Tayo mismo mga tol ang lumuluta sa mga sarili nating problema. Ang problema kasi natin mga tol, panaysisi tayo sa iba eh. Ayaw natin tanggapin sa sarili natin na tayo ang responsable sa sarili nating buhay. O bigyan ko kayo ng example mga tol. Di ba? 9 months ang pagbubuntes ng isang nanay mga tol. Sa loob ng 9 months na yan, diba mga kapatid, yan yung mga panahon na dapat ay pinaghahandaan ninyong mag-asawa yung pampaanak ninyo. Diba? Pero tignan nyo mga kapatid, napakarami ng pumipila, humihingi ng tulong sa gobyerno kasi wala silang kakayanan o wala silang pera mga tol para pampaanak ng sarili nilang anak mga tol. Diba? Kita nyo mga kapatid na 9 months. Isa pa, katapos manganak, maliit pa yung anak, mga tol, buntis na naman. Sa tingin nyo ba, pag asenso ang ang hatid niyan, mga tol? Buti sana kung napakayaman mo.
Di ba pwede kang mag-anak ng mag-anak ng mag-anak ng mag-anak? Eh kaso mga tol, nagiging libangan ata ng ibang mga kababayan natin yung pagparamihan ng anak. O tanong, nakakadagdag ba yan sa kahirapan? Oo naman. Di ba? Kasi nga, yung kayong dalawa lang ng asawa mo, kinakapos na kayo, magdadagdag ka pa ng mga bata na hindi mo rin kayang pakainin. Anong mangyayari dyan sa mga batang yan? Magkukulang sa edukasyon, magkukulang sa gamot, sa bitamina, magiging palaboy sa kalsada, magiging mukha ng kahirapan at lalaki na kung ano yung natutunan nila nung bata pa sila, mamanahin lang din nila yun eh. So parami ng parami tayo mga tol, 'di ba? Na tinutulungan ng gobyerno o kaya ng hinaharap ng ating gobyerno na kahirapan na mismo nga mga Pilipino din naman ang gumagawa mga tol. 'Di ba? Hindi natin pwedeng sisihin mga kapatid yung gobyerno totally no sa lumalalang kahirapan sa Pilipinas kasi minsan mga tol no tayo rin ang gumagawa niyan eh. Ito example mga kapatid sa administrasyon na to, sa dating administrasyon at sa dati pang administrasyon, may mga taong nanatiling mahirap pero may mga taong umasenso sa buhay. Hindi dahil sa swerte yun mga tol kundi dahil pinili nila kasing gumawa ng aksyon no at maging responsable sa sarili nilang buhay. O, di ba? O, eto na lang nung nakaraang pandemya mga kapatid, maraming mga Pilipino na wala ng trabaho. 'Di ba? Maraming mga negosyo nagsara. Maraming mga halos mawalan na ng pag-asa kasi nawalan sila ng source of income. 'Di ba? Ngayon meron kang dalawang bagay na pwedeng gawin. Magmukmok, isisi sa gobyerno ang problema o isisi sa COVID ang problema or tumayo ka, maging responsable ka sa sarili mo at gumawa ka ng paraan. O, merong mga taong ganun ang ginawa. May mga taong nagmukmok na wala ng pag-asa, ng hina, nadedo pa nga yung iba, sinisi kahirapan, sinisi na ganito lang kasi sila, nanatili silang ganon. Pero may mga tao, mga tol, na wala ng trabaho. Siyempre, nagsara yung kumpanya eh. Anong ginawa mga kapatid? Nag-online selling, nagtayo ng negosyo, pumasok sa kung ano-anong negosyo. Mga tol, buong pandemya, tignan mo nangyari sa buhay nila. Yumaman sila na hindi nila akalain mga tol na yung pandemya pala ang maglalabas ng kanilang skills. Yung pandemya pala ang mag-aalis sa kanila sa matagal na nilang tinatamong kahirapan ng pagiging empleyado lamang mga tol. Hindi kung sa nila lang yung empleyado pero mga tol, nung pandemya makikita natin na hindi talaga sa gobyerno ang problema eh. 'Di ba nasa tao mga tol eh. 'Di ba? Nasa tao talaga problema. Kaya eto pag sinabi nating kasalanan ng gobyerno kung bakit naghihirap ang mga Pilipino eh. Hindi totally kasalanan ng gobyerno. Do kailangan talaga nilang kumilos no para mas mapagaan ang buhay natin, mapababa mga bilihin, mapababa ang mga bayarin sa kuryente. Pero syempre mga tol, kung doon lang tayo aasa, wala tayong pag-asenso. Kailangan nating gumawa ng paraan. 'Di ba? Bawat isa sa atin. Ang dami mga tol, pumunta ka na lang sa iba't ibang mga social media app, kita mo mga nagbebenta ng nag-a-affiliate, 'di ba? O kahit papaano mga tol, nakakagawa sila ng paraan kaysa magreklamo sila ng magreklamo sa gobyerno, 'di ba? Gumagawa sila ng paraan para kumita, 'di ba? Mamili ka na lang kung saan ka sa dalawa eh. Magrereklamo ka, 'di ba? O doon ka sa kikilos ka. Ikaw bahala sa buhay mo, 'di ba? Tuloy natin 'to. Taliwas din ang nakababahalang antas ng gutom sa mga ipinagmamalaking polisiya ng PBBM administration. Di ba? Nagugutom ka, kulang ka sa pera, pambili ng pagkain, gumawa ka ng paraan. Ganun lang naman yun eh. Mga tol, di ba? Kapos ang kinikita mo sa sahod mo. Mga tol, meron dyan mga artista na pero nag-o-online selling pa. Di ba? Hindi nila tinitignan yung sinasabi, artista ka na, nag-o-online selling ka. Bakit mga tol? Ikaw ba magpapakain sa kanila, di ba? Ganun din eh. Ikaw ang magpapakain sa sarili mo eh. Dapat responsable ka sa sarili mo. Responsibilidad mo yan. Hindi ka pwedeng magsisi na, asa na yung 20 pesos na bigas. Diba? Asa na yung pinangako? Ba't ka umaasa dun sa pangako na yun? 20 pesos na bigas. Ang tagal-tagal na walang 20 pesos na bigas eh. Hindi ka naman namumblema eh. May nangako lang sa iyo isang beses. Ngayon namumblema ka na. Gayon din sa sinasabing paglago ng ekonomiya. Nanawagan naman si House Assistant Minority Leader Gabriela Nako, ito pa, isa pa to mga tol. Women's Party List Representative Arlene Brosas na kailangan ng mamamayan ng agarang kaluwagan, hindi na mga pangakong walang katuparan.
Dapat din anyang alisin ang value-added tax o VAT sa mga pangunahing food items at isabatas ang 1,200 national minimum wage para matulungan ang mga pamilyang makayanan ang nagtataasang presyo ng mga bilihin. Yung sinasabi rito mga tol, the government must scrap the VAT on basic food items now and legislate a 1,200 national minimum wage to help families cope with the skyrocketing prices mga tol. Maganda nga sana yan kung walang disadvantages mga tol, no? Hindi na ako magpapaliwanag sa inyo, kausapin ninyo yung mga matatalinong ekonomista. Napakalaki ng epekto sa ating ekonomiya kung bigla-bigla mo na lang aalisin yung isang bagay nang wala kang ipapalit na solusyon. Halimbawa na lang mga tol, 1,200 national minimum wage. Biruin mo, sino maapektuhan yan? Yung mga negosyante. Anong gagawin nila mga tol? Malulugi sila kasi hindi naman ganun kalaki yung benta nila para taasan ka ng sahod. 'Di ba? Anong mangyayari? Baka magsara sila o di ikaw din ang mamumblema, wala ka ng trabaho, 'di ba? Kahit ikaw negosyante ka, 'di ba? For example, negosyante ka. Negosyante ka, meron kang isang kumpanya, nagpapasahod ka ng minimum wage. Magkano ba nasa minimum ngayon? Nasa 600 pagpalagay natin. Ngayon, kung bigla-bigla mo na lang dodoblehin yung pasahod mo sa mga empleyado mo, mga tol, pero hindi naman nagdoble yung sales mo, 'di ba? Sino mamumblema, mga kapatid? Pare-pareho kayo. Kasi ikaw malulugi ka, magsasara ka, o anong mangyayari sa mga empleyado mo? Eh di mawawalan sila ng trabaho, 'di ba? Hindi kasi basta-basta talaga 'yon. Malamang marami sa inyong kokontra sa mga hindi nakakaunawa, malamang hindi nyo talaga maiintindihan kung paano umiikot ang ekonomiya o paano umaandar ang ekonomiya mga tol. Diba? O eto, VAT, Value Added Tax, sige alisin natin lahat-lahat yan. Biglaan mga tol. Isipin nyo kung ano mangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas. Dapat kasi talaga ekonomista ang nagpapaliwanag niyan, hindi yung mga eleksyon kasi, no? Ganun talaga eh. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng issue. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo no dito sa tinakel natin ngayon, dito sa pinag-usapan natin ngayon na mataas na kagutuman ng bansa isinisisi sa administrasyon ni PBBM. Alam mo mga tol, hindi sa hindi sa pagiging bias. Pagpalagay natin na hindi si BBM ngayon ang administrasyon, Duterte, Pinoy o kahit na sino man mga tol, 'di ba? May magugutom pa rin, may maghihirap pa rin at meron pa rin tayo mga kababayan na aasenso kasi pinili natin yung ganong landas eh. Pinili nating magutom, pinili nating magreklamo, pinili nating higa-higa na lang. Habang yung ibang mga kababayan nating Pilipino, pinili nilang tumayo sa sarili nilang paa, pinili nilang kumilos, pinili nilang pag-igihin ng sarili nila. Ngayon, tanong, magkaiba ba kayo ng presidente? Pareho kayong nasa Pilipinas. Iisa lang ang presidente ninyo, iisa lang ang gobyerno ninyo. Pero bakit siya naabot ngayon? Bakit ikaw hindi? 'Di ba? Tanungin mo 'yan sa sarili mo. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.